are my special. Nang dahil nga dyan ay labis nga ang pag-aalala nitong si Yuji at iba pa nating mga bida. Pero hindi pa nga daw tapos ang laban dahil pinakita nga itong si Gojo na mabilis niya nga lang hinihil ang kanyang leeg na nahiwa nitong si Sukuna. Napabilib na nga lang itong si Kusakabe dahil gumagamit nga daw ng reverse curse technique itong si Gojo. Pero sinabi naman dyan ni Higuruma na hindi nga daw sapat itong ginagawa ni Gojo na reverse curse technique dahil as long as nga daw na nasa domain siya ni Sukuna ay hindi nga daw titigil ang mga slicing attack. Sinabi naman dyan ni Choso na ang domain expansion nga daw ni Sukuna ay walang barrier. Kaya naman mabilis nga lang daw dapat makakatakas itong si Gojo. Sinabi naman dyan ni Hakari na kahit kasing lawak nga daw ng Shibuya itong domain expansion ni Sukuna ay kung ang bilis nga lang daw ni Gojo ang pagbabasihan ay magagawa nga daw nitong makatakas. Pero sinabi naman dyan ni Kusakabe na hindi nga daw yun mangyayari dahil pagkatapos nga daw masira itong domain expansion ni Gojo ay hindi nga daw ito agad makagamit ng curse technique which is ang teleportation. Kaya naman napatitig na nga lang itong si Miwa kay Kusakabe na kinakabahan at may halong pag-aalala na para bang may gusto siyang itanong. Kaya naman nagsalita nga itong si Kusakabe na tama nga daw ang iniisip nitong si Miwa na nasa delikadong sitwasyon na nga daw itong si Gojo. Mula nga dyan ay pinakita nga itong si Sukuna na nakatayo sa kanyang malibulent kitchen na nakangiti na para bang isang demonyo at wala ngang sabi-sabi ay bigla niya na nga lang inatake itong si Gojo gamit ang kanyang mga slicing attack. Pinakita naman dyan na malubha at direktang ang tinatamaan itong ating bida pero sa kabila nga ng ginagawang slicing attack nitong si Sukuna ay baliwala nga yan dahil sinabi na nga lang dyan ni Gojo na mas better nga daw ang kanyang limitless. Kaya naman mabilis nga siyang lumayo sa kanyang kinatatayuan pero mabilis naman siya nasundan itong si Sukuna at sinabi na hindi niya nga daw hahayaan na makatakbo itong si Gojo na kung saan nagpakawala nga siya dyan ng isang suntok pero mabilis nga lang nailagan ni Gojo ang ginawa niyang pag-atake. Kaya naman nag-follow up pa ito ng isang sipa pero mabilis nga lang nahawakan ng ating bida ang kanyang paa. Dali-dali naman nag-counter itong si Gojo gamit ang kanyang tuhod na kung saan nagawa niya naman mapatamaan itong si Sukuna sa katawan dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Pero ang nakakabilib nga dyan mga kaibigan na habang naghahantuhan combat itong dalawa ay patuloy pa rin ang slicing attack nitong si Sukuna habang direkta namang tinatamaan itong si Gojo. Pero baliwala nga yan dahil minimaintain naman ni Gojo ang kanyang RCT o ang kanyang reverse curse technique para mahil ang damage na direct niyang nare-receive dito kay Sukuna. Kaya naman habang bumagsak nga itong si Sukuna sa lupa ay naghanda nga siya ng isang atake kung saan nilagyan niya ng curse energy itong kanyang kamao. Agad yan naman itong sinuntok pero baliwala nga yan dahil mabilis nga lang nailaga ni Sukuna itong ginawa niyang pag-atake. Kaya naman mabilis nga siyang tumayo at dumistansya laban dito kay Gojo. Napangiti na nga lang dyan si Sukuna dahil napakagaling nga daw nitong si Gojo dahil sa kabila nga daw ng paggamit ito ng maximum output ng kanyang RCT para lang makasurvive sa mga slicing attack nitong si Sukuna ay isang bagay nga daw na napakahirap gawin. Pero still sa kabila nga daw ng kalagayan ni Gojo ay nagagawa pa nga daw nito makapagsabayan sa kanya sa hand-to-hand combat. Pagmula nga dyan ay napaisip na nga lang itong si Gojo na ang puso nga daw ng domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine ay ang shrine mismo at hindi si Sukuna. At nalipat naman ang panel dito kay Yuji na kung saan sinabi neto na kung ano nga ba daw ba ang mangyayari once nasisirain itong shrine ni Sukuna. Sumagot naman itong si Kusakabe na ang pagkakaintindi niya nga daw na lahat ng mga bagay-bagay sa loob ng domain ay hindi naman daw importante o wala naman daw talaga itong special meaning. Pwede nga daw itong isipin ni Yuji na hindi nag-i-exist dahil para nga lang daw itong design para magmukhang astig ang isang domain. Nagsalita naman itong si Meimei na kung ang shrine nga daw ay isang design lang ng domain ay hindi nga daw ito masisira at wala nga daw silbi na sirain pa nila ito dahil maging si Gojo nga daw na nagpo-possess ng 6 eyes na kung saan nadidetermine nito ang mga bagay-bagay ay wala nga daw balak masirain pa ito na ang ibig sabihin nga lang daw talaga niyan ay useless nga ang gagawing pagsira sa shrine. Kaya naman laking gulat nga ni Kirara nung marinig niya ang ganitong klaseng bagay dahil sobrang sama na nga daw ng sitwasyon nitong si Gojo at wala na nga daw itong magagawa. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang nag-activate si Gojo ng new shadow style simple domain kung saan laking gulat naman dyan ni Kusakabe sa kanyang ginawa. Sinabi naman ni Yuji na akala niya nga daw nung sinabi ito ng kanyang sensei na si Gojo ay hindi nga daw ito marunong gumamit ng simple domain. Sumagot naman itong si Kusakabe na ang ibig sabihin nga lang daw ni Gojo ay hindi niya alam paano ituro ang simple domain dahil ang mga genius nga daw na nakakagawa ng simple domain o mga bagay-bagay sa kanilang unang pagsubok ay hindi nga daw bagay magturo dahil
hindi naman daw nila alam paano ito ipapaliwanag. Sumagot naman dyan si Yuji at sinabi na kung gano'n naman daw pala na bakit nga daw si Gojo ang nagtuturo sa mga first year student. At pinakita naman dyan si Gojo na unti-unti niya nang pinapagaling ang kanyang mga sugat na dulot ng mga slicing attack nitong si Sukuna. Kaya naman napabilib na nga dyan si Kusakabe na kung paano nga ba daw ba nagagawa ni Gojo ang ganitong klaseng bagay. Dahil gumagamit nga daw ito ng simple domain para lang makounter itong sure hit effect nitong si Sukuna, na habang gumagamit pa nga daw itong si Gojo ng kanyang simple domain ay gumagamit nga rin daw ito ng reverse curse technique para mahil lang ang kanyang sarili. Bagay na napakahirap nga daw gawin ng isang individual. Pero sinabi pa nga dyan ni Choso na wala pa nga rin daw dahil konti lang naman daw ang itatagal ng simple domain kung ilalaban dito sa totoong domain. Kaya naman pinakita nga itong si Gojo na unti-unti niya nang napufully healed ang kanyang sarili. Pero kapalit nga yan ay unti-unti na rin nawawala ang kanyang simple domain, na kung saan mabilis na nga siyang sinugod nitong si Sukuna na nagpakawala pa ng isang suntok. Pero baliwala nga yan dahil mabilis niya nga lang din naiwasan ang ginawa nitong pag-atake, na kung saan makikita pa nga natin dyan na nagawa pa nga ngumiti nitong ating bida. Pero tulad nga ng inaasahan ay tuluyan nang nawala itong simple domain nitong si Gojo. At magmula nga dyan ay tinamaan na naman siya ng sure hit effect nitong si Sukuna. At dito ay nagsalita na nga lang itong si Choso na may sabing, ito na nga ba ang sinasabi ko? Pero himbis nga na ihil ni Gojo ang kanyang sarili gamit ang reverse curse technique ay gumamit na nga lang ito ng simple domain na ikinagulat ng lahat. Dito ay sinabi na nga lang dyan ni Sukuna na napaka-boring nga daw dahil parang pinipilit na lang ni Gojo makatagal o makasurvive sa kanilang laban. Sinabi naman dyan ni Kusakabe na kung paano nga ba daw ba nangyari ang ganitong klaseng bagay dahil tinigil na nga daw ni Gojo ang paggamit ng reverse curse technique para mahil ang kanyang sarili. Kaya naman napasabi na nga lang din si Ino na what if nga daw na kung naubusan na ng curse energy itong si Gojo. Sumagot naman itong si Yuta at may pagtutol at sinabi na hindi nga daw nauubusan ng curse energy ang kanyang sensei. Sinabi naman dyan ni Ino na isa nga lang daw yung assumption dahil kung sa tutuusin nga daw ay grabe na ang ginawa nitong si Gojo, na kung saan gumamit nga daw ito ng domain expansion at reverse curse technique na doble ang nababawas sa kanyang curse energy. Bukod pa dyan ay si Sukuna pa nga daw ang umaatake. Magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Gojo na nahihirapan na kung saan nagpakawala nga ito ng sipa na mabilis lang din nasalag nitong si Sukuna. Kaya naman umatras nga ito para idistansya ang kanyang sarili dito kay Gojo. Speaking of Gojo ay makikita nga natin dyan na nawala na ulit ang kanyang simple domain at nagawa na naman siyang matamaan ng sure hit effect ni Sukuna, kung saan sinabi pa dito ng narrator na kung matatalo na nga ba daw ba itong si Gojo. Pero magmula nga dyan sa hindi nga inaasahang pagkakataon na sa sobrang bilis nga nitong si Gojo ay nakalapit ito kay Sukuna at nagawa pa niya itong mayakap. At makikita nga natin dyan na gulat nga itong si Sukuna dahil sa sobrang bilis nga daw nitong si Gojo ay hindi niya ito namalayan. Kaya naman napasigaw na nga lang dito si Yuta na kung paano nga ba daw ba ni Gojo nagawa ang ganong klaseng bagay. Ay hindi nga daw pala ito tumigil sa paggamit ng kanyang RCT. Ang rason daw pala na kung bakit hindi hinihil ni Gojo ang kanyang sarili dahil mismo na ang ginagamitan pala ni Gojo ng reverse curse technique o RCT ay ang kanyang skills o ang kanyang curse technique mismo. Mula nga dyan ay mabilis nga binitiwan ni Gojo ang pagkakayakap niya dito kay Sukuna, na kung saan tinutukan niya nga ito ng kanyang kamay gamit ang finger gun sabay activate ng kanyang reversal red, at ang resulta isang tira na hindi maiiwasan. At pagkatapos ng tumalsik at mapuruhan itong si Sukuna sa sarili nitong domain ay makikita nga natin dyan na halos mabasag nga itong kanyang mukha. Pero baliwala nga yan dahil nagagawa pa nitong ngumiti. At pinakita naman itong si Gojo na unti-unti niya nang hinihil ang kanyang sarili at sinabi na what a pain in the ass nga daw itong si Sukuna.